Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Okay, magandang araw po sa mga tagapakinig at tagapanood ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo. Kasama niyo po ako, pansamantala munang humahalili kay Ginoong Ray Sampang. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At para sa episode ngayong araw ng Global na Tayo, pag-uusapan naman po natin ang 2026 national budget, no? Kasi nitong Lunes po ay nabalitaan natin na na-approve na po yung 2026 national budget, pero meron pong mga vinito na unprogrammed appropriations si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At dito po sa listahan ng yung UA allocations, yung tinatawag natin na mga unprogrammed appropriations ay sa kabuuan meron po originally na 10 doon sa listahan. Pero ang kanyang tinira lang po ay 3 lamang, no? At kasama po dito sa unprogrammed appropriations na ito na kumbaga na-retain o naiwan at pinayagan talagang lumusot. Iyon pong Armed Forces of the Philippines Modernization Funding, no? So, ito po ang ating tatalakayin ngayon sa programang Global na Tayo. Kaya naman po ay yes, mabuti naman, ipinaalala mo sa akin yan. Thank you, Jerome. Ayan, sinesenyasan ako dito ng aking co-producer. Yes po, live po tayo napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. At pinasasabi po sa akin ni Jerome, thank you for reminding me, tayo po ay balik shortwave radio na rin po. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa shortwave radio sa pamamagitan po ng ating transmitter sa Tinang sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa United States Global Media o iyong mas kilala bilang Voice of America. Meron po tayong 2 programa, ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. At ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Yan po yung ating mga shortwave frequencies, kaya naman abot na natin pati ang ating mga overseas Filipino workers at seafarers, no? At meron nga din po tayong mga tagapakinig din na mga foreigners, no? Dayuhan. Okay, so balikan natin. Yun nga, ang ating topic for today ay ang modernization funding ng Armed Forces of the Philippines. Kasama po natin live via phone patch si Colonel Francel Margareth Padilla, ang spokesperson po ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Magandang araw po sa inyo, Colonel Padilla. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello, Bea. Magandang umaga at magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po and thank you po for your time, Colonel Padilla. Ito nga po ang katanungan namin, magkano po ba ito pinag-uusapan nating budget ng Armed Forces of the Philippines ngayong 2026? Ma'am, no, yung 2026 budget nitong Armed Forces of the Philippines, nakatuon to sa 3 pangunahing layunin. Mm-hmm. So, for the continuous operation po ng AFP, no, yung pagpapatuloy ng ating operasyon, yung morale and welfare ng troops, no, kapakanan ng ating mga tropa, and of course, yung ating modernization. Mm-hmm. So, may nakalaang pondo dyan, no, para sa Philippine Army, sa Philippine Navy, to include the Marines, at yung Philippine Air Force. No? Yes. Ang total is roughly around rounded to 293 billion, broken down ito, no, sa iba't ibang branches of service. So malinaw na yung alokasyon dito per branch of service is batay sa kanilang operational requirements at sa mission priorities na rin ng ating
lahat ng units under the AFP. Colonel, sabi niyo po 293 billion pesos. Dito po sa 293 billion pesos, hiwalay po ba ito kumbaga na AFP budget doon sa 50 billion pesos na AFP Modernization Program budget na nasa ilalim ng unprogrammed allocations? Yes, Bea, no? Magkaiba ito yung regular AFP budget at yung pondo para sa AFP Modernization Program. Yung regular budget natin is for dun sa pang-araw-araw na operasyon, pampasahod, no? Yung training natin at yung mga maintenance natin. Habang naman itong 50 billion modernization fund, nakalaan naman para sa ating mga strategic capability upgrades na iniligay natin sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Okay, ayun, so malinaw po yun. Kasi meron po mga nagtatanong na kung kasama ba yung 50 billion pesos sa isang regular budget or ito na talaga yon. So yun, at least yun po ang na-clarify natin, Colonel. Itong dako tayo doon sa 50 billion AFP modernization budget, bakit po kaya, ma'am, inilagay lamang sa unprogrammed allocation o UA, itong AFP modernization funds? Kasi sabi po nila, ang ibig sabihin daw ng unprogrammed appropriations according to the DBM ay yung kumbaga gagastusin lang kung merong extra o sobra sa funding. So bakit po kaya under unprogrammed allocation lang po siya? Bea, itong unprogrammed appropriations kasi, no, it is a mechanism ng ating government para matiyak na yung malalaking gastusin natin, katulad po nito, no, may sapat na fiscal space bago sa ilabas. So hindi ito nangangahulugan na hindi ito priority. Sa katunayan, no, inilalagay ito ron para masiguro na kapag natugunan ang mga economic conditions at yung revenue targets natin, agad itong mailalabas, no, alinsunod sa patakaran ng DBM. So sa side po namin, sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, patuloy po tayong nakikipag-ugnayan dyan, no, sa DBM at sa iba't iba pang ahensya para matiyak natin na handa itong mga proyekto kapag dumating yung tamang panahon ng release. Ayun, isang magandang punto po yon, na hindi ibig sabihin na nasa unprogrammed allocation siya ay hindi na siya priority, ano? Kasi yun nga yung katanungan ng iba na they are under the impression na dahil unprogrammed allocation at gagastusin lamang yung pondo kung meron talagang funding or extra na budget for this. So, yung iba po iniisip nila yon. And ayun nga, sabi ni Colonel Padilla, hindi naman ibig sabihin na under UA siya or unprogrammed allocation ay hindi na siya priority. Bagkus isang kumbaga mas pinahigpit lamang na proseso ng pagva-validate dito po sa mga funding na ito para talagang mailabas siya. Speaking of yung paglalabas na po ng pondo, Colonel Padilla, ayon din po sa Department of Budget and Management o DBM, ang mga unprogrammed appropriations hindi raw po automatic na mailalabas. Yun nga, sabi nila, sa ilalim sa isang mahigpit na rules, validation. So, kailan po kaya sa tingin ninyo mailalabas ng DBM itong 50 billion AFP Modernization Fund sa ahensya? Well, ito naman po, ma'am, ipina-follow up natin, no, in terms of under po tayo sa ahensya po ng DNB dito. So sila din po yung nagpa-facilitate for us to receive that accordingly na. So sa side po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, lahat po ng programming natin dyan and plans and all the necessary legwork and paperwork to get that, no, nakalatag na to, so to speak, no. Ang inaasahan nga natin dito, no, kung kailan ito at most na pinaka madali po na mai-release for us to, of course, attain our goals and targets para sa ating modernization, yan po naman ang inaasahan po natin. Okay. And inaasahan din po naman natin ang suporta po ng mga ahensya na para dyan po. Segue ko lang din, speaking of paglalabas pa rin po ng budget, iyon naman pong regular na 293 billion, ito po ay kumbaga yung automatic na mai-download or ano bang tawag nila doon, ma-disburse sa inyong agency?
Yes, ma'am, no. As I said kanina, ito nga ay para sa regular expenses natin, no, na daily basis, no, for our operations, for moral and welfare, no, yung mga pagpapasahod and yung mga maintenance natin and training. So, fixed na ito and talagang expected ito to be released on time. Okay, all right. And ito po, balikan natin itong AFP modernization budget. Saan-saang aspekto po ng depensa ilalaan po yung funding na ito, ma'am? Well, Bea, ang pondo na niyan, no, is nakalaan sa capability development ng AFP. Okay. So ang mga tranches na priority natin dito is maritime at air domain awareness, no, command and control communications, mga intelligence and surveillance and reconnaissance natin na mga pangailangan, no, because we're transitioning from internal security operations to territorial defense. So ito yung mga nakikita natin, no, na kailangan nating modernong equipment. So kasama dito yung mobility, and of course ang magandang i-highlight dito is yung disaster response at humanitarian assistance capabilities. Ito Ayun. naman panganahin talaga, no, na ginagampanan ng AFP together with our OCD sa mga times of calamities. No? And of course, ngayon, ang hinaharap din natin na challenges is in disinformation, no, misinformation, itong mga fake news. And kasama dito sa modernization natin, yung mga cyber at information-related capabilities na yon. Okay. Lahat ng ito, Bea, nakaangkla to, no, sa Horizon Development Program ng AFP Modernization Program. So tinawag ito nga Horizon 3 dahil na-review nga natin kung ano yung contemporary modern challenges, and dito din, no, nakaangkla itong magiging modernization natin. Okay, Horizon 3. So basically, it will focus on funding yung capability development ng ating mga uniformed personnel. Siyempre yung ating maritime, tapos meron ding intelligence, mobility, disaster response, tsaka yung fight against fake news. No? Kasama rin po pala sa inyong kampanya at pag-suporta sa funding itong fight against fake news po, Colonel Padilla. And then yung cybercrime. Speaking of doon sa paglaban po sa fake news, ano-ano po ba yung mga madalas na papalabas na mga impormasyon na mali po na kailangan po nating labanan mula dyan po sa AFP? Sa side po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, no, any information that comes out that needs to be clarified, no, from official sources, agad po nating tinutugunan yan. So kung mapapansin niyo po, very active po ang aming official channels sa pag-debunk, no, kapag may mga lumabas na mga maling haka-haka o balita, no, even online. So kung makita niyo kasi ngayon, napakabilis po, no, hindi na siya traditional media noon na makikita mo lang sa TV or maririnig mo lang sa radyo. Ngayon, with the advent of social media, napakabilis kumalat, no, ng mga impormasyon. So ito nga, inaagapan natin, and of course, with our official channels, nilalabas natin agad yung official side ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas on any issue that needs clarification. Ayun, napakagandang hakbangin, no? Laban po sa fake news dahil yun nga, marami pong mga pinakakalat ngayon at minsan hindi po siya nakakatulong din. Minsan at the expense of yung security natin, no? So, it's a good thing na may focus din po ang AFP for fighting fake news. Nabanggit nyo kanina, isa ang capability development ng uniform personnel at syempre pagpapalakas po ng kakayanan ng AFP para sa ating seguridad. May plano po ba ang AFP na bumili ng mga makabagong equipment o mag-acquire ng assets? Colonel Padilla? Well, Bea, no, meron tayong malinaw na plano sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas para dyan sa acquisition ng ating modern equipment and assets. Okay. So ang proseso dito, hindi lang ito basta-bastang pagbili. Dumadaan ito, no, sa capability needs assessment foremost, no, and of course it will pass through the approval ng ating Department of National Defense. Okay. And then patungo ito, no, sa procurement process natin, alinsunod ito, no, sa umiiral na batas ng ating bansa. So nandyan yung
focus natin, which is transparency at accountability, because we have mechanisms that are in place, no? And sumusunod po tayo dyan. So hindi ito one-man decision lamang. Ito ay institutional, no? Over all tranches, at dumadaan ito, no, sa masusing pagsusuri. Okay, so yun po yung proseso, no? Mga modern equipment dumadaan sa capability needs assessment. Tapos syempre pina-approve nila sa sa DND, no? At sa Defense, at syempre dadaan din siya sa procurement, isa pong institutional na pagpapasya. So hindi lamang isa ang mag-a-approve. Dito po sa mga equipment na to, Colonel Padilla, is it okay to share kung alin po ang mga plano natin na bilhin o i-acquire? Hindi pa namin dinidiscuss, no, yung specifics on the modernization assets, so to speak, no? So we Okay. give our due recommendation to the Department of National Defense, and until such time, no, na ma-turn over to the AFP itong capability, then we can discuss this thoroughly. Pero rest assured, no, na tinitingnan natin lahat ng mga pangangailangan natin sa mga hinaharap natin sa ngayon, and ando dun nakaangkla itong mga recommendations natin para sa hinaharap. And ang tinitingnan natin dito is matugunan natin lahat ng challenges na hinaharap natin. So over calamities, and itong ating mga domains of operations, which is land, air, sea, and of course cyber domain, no, and information na rin. Okay, ayun. So at least meron na tayong mga nakalatag na recommendations base po sa ating mga priority of concerns like the domains of operation, information, at saka yung modernization. Dako naman po tayo sa ibang matters, Colonel Padilla, kasi may mga curious po dito sa plans ng AFP. Ano-ano po ang plano ng AFP sa 2026, lalo na po dito po sa military exercises? Sabi niyo po, capability development ang focus, at isa po doon na una namin nabalitaan na nagfo-focus din po kasi kayo sa mga military exercises. So meron po ba tayong mga inaasahan na kailangang abangan ngayong first and second quarter na mga military exercises? Kung ngayong 2026, no, ang tutok ng AFP is ang ating defense readiness, of course, priority yan, no. And tinitingnan natin dito, as we shift to territorial defense operations, yung ating interoperability with our allies, no? Yes. Itong mga tinatawag natin like-minded nations and well-meaning nations. So kung makita nyo, for the past year, no, nagkaroon tayo ng mga bilateral and multilateral agreements, no? And ito yung ngayon, we will be implementing this through our exercises. So we also have our internal and ang ating external security operations, no. So may mga nakaplano tayong military exercises in the coming months or so, no. And kasama to, no, local and combined exercises din. So andiyan yung kasama natin ating mga partners na ang layunin natin dito is palakasin natin pati nga itong ating disaster response, yung ating humanitarian assistance, no, at and of course defense preparedness in general. So ang mga ito naman, Bea, regular ito, no, transparent din ito. We announce them accordingly as they ensue, at sumusunod tayo sa ating mga pambansang interes dito sa mga exercises na ito. Okay. Sa exercises, sabi niyo po importante yung interoperability, defense readiness, at saka syempre yung pakikipag-ugnayan natin sa ibang bansa, yung alliance na sinasabi po ninyo. May mga bansa po ba tayo na naka-line up for the military exercises, or in advance po ba nalalaman ito, Colonel? So we do not announce in advance for operational reasons. Yes, no? okay. But kung makita nyo naman, lumawig na itong mga alliances natin with like-minded nations and well-meaning nations. Meron tayong mga status of visiting forces agreements, no, with other countries, no, with like-minded nations and well-meaning nations like New Zealand, no, meron na yan. Meron tayong reciprocal access agreement with Japan, Okay. no, and then din tayong SOVPA with Australia, no, and ang tinitingnan natin,
maybe this year, meron din tayo niyan with France, no, and Okay. Canada. So, kung makita niyo po, lumalawig na nga itong ating mga alliances with these nations, our allies, no, and mapapakita ito in the coming months or so with the exercises that we are conducting. Oo nga. New Zealand, Japan, Australia, France, Canada at iba pang bansa. Tama po yung sinabi ni Colonel Padilla, lumalawak na ang ating alyansa at nakatutulong po para sa ating defense, readiness at interoperability. Colonel Padilla, isa pa pong curious ang ating mga tagapakinig at tagapanood dito kasi concerned din sila, of course, sa inyo, mga uniform personnel. Totoo daw po ba maantala ang salary increase at iyon pong pension ng mga uniform personnel? Well, Bea, no, ito pong increase na to and itong pension, of course, will proceed as planned effective January. Okay. But of course, we'll let the fiscal processes take its due course, no? Usually naman, pag may mga ganitong delays, we receive them via back pay, no? So, patulong naman natin, of course, na sinusulong itong kapakanan ng ating mga kawal, both active at ang ating mga retirado, no? At nakikipag-ugnayan tayo sa mga proper agencies dito like BBM, no? Para maiparating natin itong kahalagahan nito sa moral at welfare ng ating uniform personnel. Ayun. At least hindi po mag-aalala ang ating mga uniform personnel kasi yun nga, napag-usapan natin yung fake news. Meron pong kumakalat na balita na yun nga may ma-delay daw, maaantala yung salary para sa mga uniform personnel. Okay, Colonel, sige po ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Sa atin pong mga kababayan po, nais po nating na tiyakin po, no, na ang AFP po, kami po ay naninindigan para sa ating soberenya, sa ating seguridad at sa kapayapaan po ng buong bansa. So, dito po sa usaping budget, ang bawat piso po na inilaan para sa depensa, may layunin po, no, if nandiyan sa ating misyon, no, na protektahan ang ating mamamayan at ang soberenya ng ating bansa. So, nandiyan po kami, ang inyong AFP, para tumulong po, no, sa oras ng sakuna at tiyakin po na handa na ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas sa anuman pong hamon na haharapin natin ngayon po at sa hinaharap. Ayun. Maraming salamat po, Colonel Padilla, sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Bea. Okay, yan po si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsilita po ng Armed Forces of the Philippines o AFP. So narinig po ninyo ang kanyang mga pagpapaliwanag sa mga katanungan ng ating ng taong bayan dito po sa Armed Forces of the Philippines Modernization Funding na yun nga isa doon sa tatlo na iniwan na sa ilalim sa unprogrammed appropriation dito po sa 2026 national budget. At ayon po dito sa ating naging panayam kay Colonel Francel Margaret Padilla ay hindi dahil ito po ay nandoon sa line item ng unprogrammed allocation ay hindi na siya magiging priority. Ang ibig lang daw sabihin ay dadaan pa po siya sa mga rules and regulation at ilang proseso ng pagva-validate para matiyak na ito pong pondo ay talagang mapupunta sa dapat niyang pondo sa dapat niyang puntahan. Dahil ngayon po sa mga panahong ito, alam naman po natin na medyo nag-iingat po tayo sa paggamit po ng ating pondo ng pamahalaan dahil po sa issue ng mga paggamit ng pera sa hindi tama, no? So ito po ay tinitiyak lamang nila na dumaan sa tamang proseso para eventually, sabi niya, on time ay mada-download na rin po siya sa ahensya. Pero yun nga, as we have mentioned before, ang 50 billion AFP Modernization Fund ay iba po doon sa regular funding ng AFP, which is the 293 billion pesos. So yun nilinaw po niya kasi meron po mga bali-balita na madedelay daw po yung salary
at saka salary increase, maging yung ang pension sabi nila, made-delay. So may mga uniform personnel po, at siguro mga pamilya na rin ng ating mga uniform personnel, ang worried o nag-aalala na baka ano ba itong sinasabi nilang made-delay. Siyempre, concern po tayo dyan. Pero una na pong pinabulaanan nito ng Department of Budget and Management. Ipinaliwanag po nila na hindi totoo na ito po ay made-delay. Una lang silang nagbigay ng pahayag regarding this, no? Nilinaw ng Department of Budget and Management o DBM itong kumakalat na pahayag kaugnay ng panukalang 2026 national budget, partikular po yung aligasyon na maaantalay at maaapektuhan ang salary increase at retirement benefit, lalo na po ng mga uniform personnel. Sabi kasi nila nabawasan daw, kaya dahil nabawasan magkukulang, no? So, syempre ito yung mga balita na nakakabigay ng pag-aalala sa publiko. Ang paliwanag po dito ng Department of Budget and Management, DBM, una, yung sabi nilang nabawasan ng humigit kumulang 24 billion pesos, hindi po tinanggal o kinansela. Ayon sa DBM, ang naturang halaga para daw sa subsistence allowance increase ng uniform personnel na inilipat lamang mula sa Miscellaneous Personal Benefits Fund o MPBF patungo po sa kanilang agency budget. So, hindi raw siya kinansel. Nilipat lang. So, magkaibang pangalan pero parehas pa rin naman po yung kanilang budget. At yung habanging ito, bahagi ng patakaran ng pamahalaan na ilagay ang mga tiyak at regular na benepisyo sa mismong ahensyang nagpapatupad para mas direkta o diretso, mas mabilis at mas malinaw ang paglalabas at paggamit ng pondo. Ikalawang punto naman po dito po sa fake news na ating nililinaw, ang salary increase ng mga kasalukuyang kawani ng gobyerno, mapasibilyan o civilian employees man o uniform personnel, nakapaloob po sa mga budget ng kani-kanilang ahensya. Hindi po ito tinanggal kagaya ng pinapakalat na balita, hindi rin po ito ipinagpapaliban at hindi maaapektuhan ng sahod ng mga kasalukuyang empleyado. So yun po ang ating ikalawang klarifikasyon o paglilinaw dito po sa fake news na ito. At ang ating pong isa pang punto dito sa AFP modernization ay kasama ang capability development ng hindi lamang po yung mga tao na nagpapalakad ng operasyon, kundi pati na rin po ng mga equipments, no? For security purposes, syempre hindi po natin pwedeng i-reveal as per Colonel Padilla kung ano po itong mga plano nilang bilhin. Baka hindi pa natin nabibili, may pangontra na po yung ibang bansa, no? So, yon, we understand na kailangan po ang kumbaga pag-iingat ko ano. And also recommendations na rin, no, kanila pong pinupulido pa. Yun. So yan po ang ating naging talakayan dito po sa 2026 national budget, particular po ang AFP modernization budget po, which is the 50 billion pesos under the unprogrammed appropriations o UA. Okay. So sige, wala na tayong oras. Tayo po ay magpapasalamat na dito po sa ating mga nakasama sa technical side sa Master Control kay Sir Anthony Pimentel at sa ating pong Warcast operator Justin Ucias. Maraming salamat din sa ating co-producer si Jerome Toledo at syempre po sa pangalan po ng ating station manager at ang host po ng Global na Tayo, Ray Sampang. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!